Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali. Kumusta po kayo? At ako po ay nagbabalik sa video pong ito is may ipapakita po ako sa inyo at may sasabihin po ako sa inyo na nakakadurog ng puso na nalaman ko sa sitwasyon ni Ernest. Yung nakikita niyo pong una kong video na in-upload tungkol sa foreigner na taga Poland, tapos pupunta ng Norway, nagtrabaho, isa siyang ex-army at pumunta dito sa Pilipinas at ayun nga, abandonado siya dito, nakakaawa. Simula yung part 1 na in-upload ko, part 2, tapos part 3. So nagpapasalamat po ako mga Inday sa inyong suporta sa akin na sa pagtulong ko kay Ernest, and dyan din po kayo na tumutulong sa akin na hindi pag-skip ng ads. Sa abot ng aking makakaya, tutulungan ko po talaga si Ernest kasi na para akong nung una ko siyang nakita mga Inday, naawa talaga ako kay Ernest mga Inday nung simula kong nakita yung sitwasyon niya, kasi bihira lang dito sa probinsya namin mga Inday na makakita ka ng foreigner na naghirap. Kasi usually kasi sa mga foreigner, ayun, may kaya talaga. Usually nanirahan sa sa mga magandang lugar, may magandang bahay, may magandang sasakyan. Pero ito mga Inday, nung una ko talagang narinig at nakita si Ernest is doon na siya nakatira kasi sa munisipyo kasi namin dito mga Inday is may tree house. Tapos yung tree house na yun is simentado. Tapos medyo nag-crack na yung semento ng treehouse na yun, kaya hindi na pwede naakitan kasi delikado na baka gumuho. Pero nung nag-walking ako mga Inday, nakita ko may isang tao doon. Sabi ko, uy, foreigner ito. Bakit, anong ginagawa niya dito? Tapos tinanong ko yung lalaki kong kapatid. Sabi ko, dong, may foreigner dyan na nagtutulog. Sino ba yan? Todo na sinabi mga Inday na taga daw siya, taga Bagtik barangay ng Mabinay daw dito sa aming probinsya. Tapos nag-wild daw siya doon sa palengke, nag-wild daw siya mga Inday, grabe. Hindi ko nakita yung video niya. May video daw na nag-wild siya doon sa palengke sa Grace Pharmacy kasi gusto niyang humingi ng medisina para ilagay niya sa sugat niya mga Inday, kasi sobra daw sakit yung sugat niya, tapos wala siyang medisina, tapos walang tao na tumulong sa kanya. Kaya ayun, inaresto siya ng mga pulis dito sa amin kasi nag-wild na siya mga Inday. Ang pag-aresto niya mga pulis sa kanya mga Inday, nag-stay siya ng ilang days sa station, sa police station. Yung mga pulis dito mga Inday tumutulong din sa kanya hanggang sa nag-transfer siya doon sa tree house. So doon ko na siya nakita, tapos pinakaunang bigay ko sa kanya mga Inday is bigas. Diyan nagtagal mga Inday, hindi ko na siya nakita doon kasi akala ko may asawa siya na nagsusupport lang sa kanya. So mga ilang araw, nakita ko siya nakatira na doon sa bahay sa gilid ng bakod na malapit sa yung binoldos na daan ba mga Inday ba. So yun, binisita ko siya. Tapos nakita ko yung sitwasyon niya, yung part 1 na in-upload ko na video, nakakaawa. Yung wala siyang gamit, wala daw siyang pang shopping, ganun mga Inday. Tapos nagtanong-tanong ako bakit. So hindi ko alam kung ano talaga ang deep story sa buhay ni Ernest mga Inday, at hindi ko gustong mag one-sided lang, pero as nakikita natin sa sitwasyon ni Ernest, talagang naawa ako mga Inday. So kapag nakita man to or makarating to sa kanyang asawa, wala po akong ibang intensyon kundi tulungan si Ernest. So taabot po ng aking makakaya, tutulungan ko po siya. Alam ko kasi mga Inday na may punot dulo talaga kung bakit nangyari to kay Ernest. Huwag po tayo manghusga na may mga Pilipino na babae na ganyan. Everything happen po is may talagang deep reason talaga kung bakit nangyari sa tao na to. So sa nakikita ko kay Ernest Inday sa video na ito ngayon is mas lalong nadudurog yung puso ko sa nakita ko na video sa kanya. So itong video po, itong mga Inday is yung pong nakaraang taon na sa Sibulan, doon malapit sa Dumaguete. Nakita ko po yung video niya na
nag-video po silang dalawa ni Ernest na sinasabi niya na hindi po crazy or idiot si Ernest. Tapos si Ernest, makikita niya sa video mga Inday na sobrang payat niya. So ito po yung video mga Inday. Okay, Pastor will say something. Hi, I'm Reverend Clyder Librando de la Piña, the senior pastor of the Word of Truth Assemblies of God here in Sibulan, Dumaguete, Philippines. To the family of Ernest, Yes, Ernest, you, my brother. yeah, and to the government of Poland, where you are working. By the way, this man, Help us. some help us during the typhoon Odette. He gave a lot of money to buy rice to give to the typhoon victims. And because of some problems he encountered, he experienced some anger of his heart. And because of the language that cannot be understood here, many people interpreted him that he is crazy, idiot, but is not. The only problem is he has right now money problem because all his money in the bank was withdrawn by somebody, but he's okay. The only thing is language, Polish language, Yes. cannot be understood here in the Philippines. And when he got angry, people interpreted that he is an idiot, but he is not. He is not. Right now, we are in a church where I am pastoring. Try to get the this Yeah. turn around. This one. Yeah. So, And actually, he have a concert today. and actually supposed to be he has a concert today, but he was not able to pay. Because Brother, ten concert. Word pa you, kilka. Yeah. Sur action. Pa Saturday, ale pa Sunday. Words, te same koncert pa you. no. Pa Salamat, Philippines people. Yeah, but Help pamin. Administration. Police station. No sto arresteremin. No sto boxemin. Jej no idiot. Jej help pa natural Philippines people. Pa baliw baktif mabinay. Min familia. Marlin, you mean white. Please. Princess, Piach, min son. okay. You comer pamin. Yeah, okay. Any actor. Open. Okay, relax. Actually, he is okay. He is good. The only thing he has problem and anger in his heart. And when he shouted, and because of his language that cannot be understood with anger, people misinterpreted that you are an idiot, but he is not. I can truly see it. Right now, I let him stay in our church and feed him with the Filipino food. But I guarantee to you, he is not Idiot. idiot. He is okay. The only thing he has problem right now, a lot of problems, that however the friends of Ernest and family, he needs your help. Right now, we are helping him. I hope you understand. Thank you very much. May God bless us all. Ayan, sobrang naawa ako sa sitwasyon ni Ernest kasi yung mission niya pala mga Inday is pumunta dito sa Pilipinas para tumulong sa mga Pilipino, especially nung after ng Odette. Siya pala yung mga past video na in-upload ko na nag-ask ako ng question sa kanya, hindi ko masyadong naintindihan, pero this time yung nakita ko yung mga video niya, may nakita kong sa YouTube na siya talaga yung nag-carry talaga ng mga sako ng bigas para ipamigay sa mga Pilipino. Tapos nakita ko na may sasakyan siya na pink, may bahay siya na pink. Hindi ko alam kung sa kanya ba yun, pero andun siya sa loob ng sasakyan. Tapos yung katawan niya mga Inday is ang liksi pa niya, like hindi siya talaga super slim, para like yung bang nakikita mo talaga yung malaking diferensya yung picture niya noon na masayahin siya, na tumutulong sa mga tao. Tapos anong nangyari sa kanya ngayon, ganito na siya mga Inday. So para bang buragi kumot akong kasing-kasing ba nga
pumunta siya dito sa Pilipinas para tumulong sa mga tao. Pero ano nangyari, ay yung mga Inday, naging abandonado siya, naghirap siya dito sa Pinas. So, para talagang nadurog ang puso ko na sa kabutihan na binigay niya sa mga kapwa natin Pilipino, yun lang ang mararanasan niya. So nakikita niyo sa video mga Inday is may concert na sana siya, pero hindi natuloy kasi wala siyang pambayad kasi someone daw na nag-withdraw ng lahat ng pera niya sa bank account niya, kaya wala na siyang pera. At siguro mga Inday, palagi siyang inaaresto ng mga pulis kasi siguro Sir Ernest is kulang sa kain, nalipasan ng gutom. Tapos yung the way siya magsalita mga Inday is parang may galit siya sa puso niya, parang galit siya. So siguro mga Inday, kasi nakita ko rin yun while binibisita ko siya. Pero so far naman sa mga video na in-upload ko, hindi naman siya violente, at nakita ko sa mga mata niya mga Inday na nag-struggle talaga siya at mabuti siyang tao. Yun nga lang mga Indays, ang hirap-hirap sa sitwasyon niya at lalong-lalo na sa communication skills niya mga Inday. So, yung binigyan ko siya ng internet, 20 days yun. Sana matuto siya, sana mag-research siya, kahit man lang na proper English grammar, kahit na mahirapan siya sa Bisaya, kahit na yung English lang muna mga Inday. Kasi nung sa mga comment niyo natatawa lang ako kasi ano daw ang barat ko na daw mag-English. Alam mo mga Inday, hindi man ako perfect na magsalita ng English, pero para kami magkaintindihan ni Ernest, hindi kasi siya yung afam na straight mag-English broken English yung gamit niya mga Inday. So, nag-mix niya yung lengguwahe niya at saka yung English niya, tapos wrong grammar. So in order for us na magkaintindihan, so parang inadapt ko na rin yung the way siya magsalita. So ginagamit ko lang yung mga very basic and simple words sa English mga Inday para kami talaga magkaintindihan. So, kakabalik ko lang dito mga Inday, kaninang umaga galing ako sa Siquijor. May maliit po ako na clip na video na in-upload sa shorts ko. Quick tour sa dalawang araw lang po ako doon. Isa po ako nag-vlog ng matagal kasi gusto ko po munang mag-enjoy. Gusto ko muna pong ma-experience yung Siquijor. So, ayun, sabi ng kapatid ko, nahingi ulit si Ernest ng all-purpose flour kasi yun yung hilig nila mga ina. Hindi sila hilig sa mga kanin, ganun. Yung hilig niya is yung pizza, yung bread, ganun mga Inday. At saka may maliit siya na parang oven na pang manual mga Inday ba. So, ngayong hapon, pumunta ako ulit sa palengke. Binilhan ko siya ulit ng 5 kilo ng all-purpose flour para matagal-tagal maubos mga Inday. At bukas, gusto ko siyang puntahan bukas at ibigay yung all-purpose flour. At sa nakaraan kong video mga Inday, nag-promise ako sa kanya na bilhan ko siya ng isda. Yung sinabi niya sa akin na smoked fish. Hindi ko alam mga Inday, sa comment section lang ako na nakaalam na yung smoked fish pala ay isang tinapa. So akala ko kasi yung smoked fish is yung isda nilalagay sa oven tapos niluluto. So, nag-promise ako sa kanya na pagbalik ko, nabilhan ko siya ng isda. So, bibilhan ko siya bukas mga Inday at sabayan niyo ako sa pagbisita natin. So, yung pagbisita natin bukas mga Inday will be the another part of Ernest video. At sana, kada episode ng video na i-upload ko tungkol kay Ernest is andyan pa rin po kayo na magsubaybay, mag-share and mag-like para po mas hindi lang po si Ernest ang ating matulungan, kundi ang iba pa rin pong tao na nangangailangan ng tulong. So, hindi ko po sinadya na itong vlog ko is magiging charity vlog. Ganito lang po talaga ako. Kahit na noon pa, nung wala pa akong masyadong ipon, kahit na konti mga Inday, para as long as galing sa puso ko, tumutulong talaga ako. Pero pag kapos naman ako mga Inday, dinadasal ko na lang yung nakita kong tao na kailangan talaga ng tulong. Para bang napaisip ako ba na grabe no, ayaw niyang bumalik ng Europe, ayaw niyang bumalik ng Poland or Norway
Kasi andito daw yung anak niya at asawa niya, gusto daw silang mabuo, gusto daw niyang kuna ng passport, at gusto, sa pagkakaintindi ko nung unang sinabi niya na gusto lang daw siyang kumuha ng passport niya, Philippine passport ng wife at saka anak niya at saka sa kanya, tapos bibisita daw sila sa Poland or sa Norway, tapos as a tourist lang daw, babalik lang sila dito sa Philippines. Tapos mga Inday, maraming sa inyo na nagme-mention, nag-hashtag kay Raffy Tulfo. Ginawa ko po yung best ko mga Inday para ma-reach out ko po yung page ni Raffy Tulfo at mapansin po tayo, pero naintindihan ko po dahil sa dami-dami ng mga Pilipino, sa dami-dami ng mga tao na nangangailangan ng tulong ni Raffy Tulfo, hindi pa po tayo napansin ni Raffy Tulfo. So, sa pag-hashtag nyo po, pag-share and like po at post in public, malaking tulong po yon para mapaabot natin kay Sir Raffy Tulfo na matalungan si Ernest. So, ayan po mga Inday, bukas po sabayan niyo po ako na bisitahin natin si Ernest, kumustahin natin siya kung nainom ba niya properly yung gamot niya na biniling ko sa kanya, yung mga level, nasunod ba niya. So tingnan natin bukas mga Inday, bibisitahin natin ulit si Ernest. May litrato ako ni Ernest dito mga Inday na ipapakita ko sa inyo kung anong hitsura niya noon mga Inday. And ito po si Ernest, yung hitsura na noon. Ang laki-laki pong diferensya na hindi po masasabi natin na sa Ernest talaga to. Ayan mga Inday, kita niyo po ba sa video, sa camera? Ito po si Ernest noon mga Inday na nasa bansa pa nila ito. Tapos sabi ni Ernest sa akin na 1 year lang daw siya dito sa Philippines is naging 48 kilo na lang din daw siya. So ito naman yung Poland passport niya mga Inday, oh. Nung may nakita pa rin akong video mga Inday na lumala na yung sitwasyon na Ernest. Ayun, na hospital siya, in-oxygen siya doon sa Medicare mga Inday. Kaawa talaga sa Ernest mga Inday ba, na hindi ko akalain na ganito pala yung buhay na matatamo niya dito sa Pilipinas. Maraming salamat po mga Inday sa inyong pagsuporta, pag-like and share sa video ni Ernest. At sana po makahanap pa tayo ng ibang sponsor para kay Ernest. At sana po may tumulong din sa akin na mag-donate ng solar kasi napakadilim doon sa bahay na tinutuluyan ni Ernest. So may pera po ako dito mga Inday, pero hindi po enough ang budget ko ngayon. Magsasave muna ako para matulungan ko pa rin si Ernest sa abot ng aking makakaya. So ayun lang po ang video for today po. Maraming salamat sa inyong pagsuporta, sa inyong palaging andyan para sa akin at sa ating journey. So God bless po lahat, ingat po kayo, and bye bye.